Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang sadyang totoo talaga ang kasabihang walang baho ang hindi aalingasaw. Matapos mabisto ang di umano'y panunuhol at pagnanais ng ilang mga buayang kongresista sa Kongreso nang pinatunayan sa publiko ni dating Mandaluyong Police Chief Colonel Hector Grijaldo at kinumpirma mismo sa pagdinig sa Senado na pinilit siyang gumawa di umano ng false statement at affidavit upang pabagsakin at sirain ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya't siniguro nga mismo ni Colonel Grijaldo at dating Pangulong Duterte na may paglalagyan ng dalawang kongresista na si Dan Fernandez at Benny Abante. Ayon pa sa marami sa ating mga kababayan, malaking kahihiyan daw umano sa Kongreso at sa Quadcom ang ginawa ng dalawang kongresista matapos nagkabulgaran ang tinatagong sabwatan di umano para lang idawit ang dating Pangulong Duterte na siyang pinatunayan pa mismo ni Colonel Hector Grijaldo sa Senado. Kaya taong bayan tila nanawagan sa Senado na dapat managot at makulong ang nasabing dalawang kongresista na siyang pinangalanan at tinuro pa mismo ni Colonel Grijaldo at isa-isang isiniwalat na may nangyayari di umanong sabwatan sa Quadcom. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, ayon pa sa inilabas na post online ni Jason Sa and I quote, malamang na ang unang makukulong na miyembro ng 19th Congress ay sina Laguna Kong Dan Fernandez at Manila Representative Benny Abante. Paniguradong tutuluyan ang dalawang miyembro ng Quadcom dahil sa ginawa nilang pamimilit kay Senior Superintendent Hector Grijaldo na magsinungaling at tidiin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa usaping AGK sa WOD. Umuusok sa galit si Mayor Digong habang nakikinig sa sanaysay ni Grijaldo at nangako itong pakasuhan niya sina Abante at Fernandez o mga taga 6th District ng Maynila at mga taga-lalawigan ng Laguna. Dapat alam nyo na kung ano ang gagawin nyo sa May 2025 election. Baka naman magkamali ulit kayo ha. Unquote. Kaya hindi naman mapigilan ng taong bayan na manawagan sa mundo ng social media na sana'y aksyonan na at managot ang dapat managot. At ayon pa sa kanila, buti pa sa kanila, halata naman sa lahat ng galaw nila mula pa sa simula, mas nangingibabaw ang kasinungalingan kaysa katotohanan. Yan ang Quadcom. Pag ayaw sa sagot ng resource, contempt agad. Abante at Fernandez ay dapat makulong sa ginawa nilang pagkausap kay Colonel at sabihing nasa script ang sasabihin. Kudos to Colonel Grijaldo for standing up the truth at isiniwalat ang kabulastugan ng dalawang krok. Sana may example na makukulong sa kaabusado ng administrasyon ngayon para malaman natin na hindi natutulog ang batas. Ayan, sa korte ka ngayon magpaliwanag. Doon mo ngayon ipagtanggol ang sarili mo, Fernandez. Tutal, Google lawyer ka naman. Tignan natin ngayon yung galing mo sa batas. Unquote. Itinanggi ni House Quadcom co-chairperson Dan Fernandez na pinilit nila ang isang opisyal ng PNP na magsinungaling para kumpirmahin ang reward system sa drug war. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Mr. President. Sa kanyang pagharap sa Senado, binawi ni Police Colonel Hector Grijaldo ang nauna niyang testimonya sa House Quad Committee tungkol sa reward system sa war on drugs. Sabi ni Grijaldo, pinilit at hinaras siya ni Quad Committee Co-Chairman Dan Fernandez para magtugma ang testimonya nila ni dating PCSO General Manager at CIDG Officer na si Royina Garma. And I have no personal knowledge as to the reward. Kung Dan Fernandez put the paper he was holding on the table and told me, ito ang sasabihin mong statement. Belta naman ni Fernandez, malaking kasinungalingan ang sinasabi ni Grijaldo. Unang-una, demolition yun. Most likely, they really wanted to discredit the whole of the Quadcom. Masaya na. Paliwanag ni Fernandez na kausap niya si Grijaldo para sa kanilang vetting process o pagsisigurong tama ang kanilang mga detalye. Pero walang katotohanan na pinilit siyang tumestigo. Giit pa ng kongresista may motibo sa pagsisinungaling ni Grijaldo dahil naungkat ang kaso ng pinatay na PCSO board member na si Wesley Barayuga. Si Grijaldo raw kasi ang hepe ng Mandaluyong noon. If I'm not mistaken,
yan because involved siya dun sa pagkamatay ni Oh, Marayuga. ang He's under galing. suspension. Ang galing ni Dan Fernandez. Tapunan na ng putik. Kasi bistado na kayo. So ang gagawin mo, Dan Fernandez, tatapunan mo ng putik yung bumaliktad. Ay nako, Dan Fernandez. Alam na namin mga karakas nyo, yung mga pagmumukha nyo. Halatang scripted yung tuwadkum ha? Yung tuwadkum scripted, set up. At may napansin ba kay Dan Fernandez? Parang yung aura niya, parang yung aura niya parang asong gutom. Yan na no? Kasi bistado sila Talagang, diba? Talagang nakita natin mga lods kung papaano nila siniset up yung kanilang tuwadkum. Ano ang pagkakaiba ng drug pusher na yun lang ang kanyang trabaho? Mahirap na tao ito na kumikita sa drugs para makakain sila. Anong pagkakaiba niyan sa pulis na pumapatay din ng drug pusher upang magkaroon ng pera? Anong pagkakaiba? Wala pagkakaiba abay, isali mo na ang mga sarili nyo. Isali mo na sarili mo, pastor. Anong pagkaiba nyong tatlo? Pare-parehas lang kayo. Ikaw naman, Pastor Abante, pera ng taong bayan, kaban ng bayan ang ginagastos nyo sa mga lifestyle nyo, Ang ganda-ganda ng mga kotse nyo. Lalo na ikaw, Abante, grabe, artista ban pa. Tapos mga relo nyo. So, anong pinagkaiba nyo? Parehas lang kayo. Mas masahol pa nga kayo kasi nagpapagamit kayo kay tambaluslos. Mas masahol pa kayo kasi mga sinungaling kayo. May patuwadkum pa kayo para manipulahin lahat. Kaya compare ka pa, wala kang pinagkaiba sa kanila. Grabe talaga mga lods. Hindi ko matanggap yung statement ni Pastor Abante na sinabi niya doon na ang mga drug pusher daw, may iba daw mga drug pusher. Bakit parang nagbebenta ng drugs kasi mahirap lang daw sila. So parang dinidepensahan niya na kaya nagbebenta ng drugs kasi mahirap. So parang bakit daw papatayin? At wala daw pinagkaiba yung drug pusher sa isang pulis na nakapatay ng drug pusher. Imagine that mga lords, galing yan sa isang kongresista at galing yan sa isang pastor. Oh my God. Hoy Pastor Abante, ako at ibang mga Pilipino dyan, nadanasan din namin ang hirap ng buhay, Abante. Pero hindi namin iniisip, Abante, na magbenta ng droga. Pwede ka namang kumita ng pera na hindi ka nagbebenta ng droga, Abante. Wag mong i-justify, mahirap lang kasi kaya nagbibenta ng droga. Marami tayong mga mahihirap na kababayan pero hindi naman nila piniling magbenta ng droga kasi bawal yan. At pangalawa, alam mo Abante, bakit mahirap ang iba nating mga kababayang Pilipino? Dahil sa inyo! Kurakot kasi kayo! Instead na itulong nyo sa mga Pilipino ang pera ng taong bayan, anong ginagawa nyo? Pinapaganda nyo ang buhay nyo. Ang sarap-sarap ng lifestyle nyo habang yung mga kababayan natin nagkukumahog sa trabaho na sobrang liit na nga ng sweldo, wala pang mga benepisyo. Tapos kayo, Abante, wow! No? Kumbaga, ang gara-gara na ng buhay nyo. Tapos ngayon, parang i-defend nyo pa yung mga nagtutulak ng droga. Bobo ka ba? Ay, Diyos ko. Ginoo ko mga lords. Grabe na talaga itong mga kongresista natin, no? Talagang lahat gagawin
babaliin ang mga tamang prinsipyo para mailusot lang talaga nila ang kanilang katangahan. Para bang bumaligtad ng panahon, ang naging hero na ngayon, yung mga naging hero at pinapaniwalaan at pinapakinggan ay yung mga convicted na drug trafficker, yung mga drug lord at saka yung mga drug protectors. Yun na lang ang pinapakinggan at yung inuusig yung mga pulis na naghahabol sa kanila. Parang gano'n ang nangyari para bumaligtad ang mundo. Ang isa sa mga mahalaga na talagang na-appreciate ng taong bayan habang nagbabasa ako sa mga komento ng mga netizen is yung na-establish muli ng dating Pangulo yung pagdanais niya na masawata yung kriminalidad at yung illegal na droga at dito siya galit. Kasi parang ang lumalabas, parang pinoprotektahan pa nila yung mga nasa likod nitong kriminalidad, itong illegal na droga. How about yung mga naging biktima or possible pa na magiging biktima nitong illegal na droga na talamak pa bago pa man umupo ang dating Pangulo? Yun nga tumalabas, no? Para bang bumaligtad ng panahon, ang naging hero na ngayon, yung mga naging hero at pinapaniwalaan at pinapakinggan ay yung mga convicted na drug trafficker, yung mga drug lord at saka yung mga drug protectors. Yun na lang ang pinapakinggan at yung inuusig yung mga pulis na naghahabol sa kanila. Parang gano'n ang nangyari para bumaligtad ang mundo. Doon naman kay Colonel Espinido po, Senador, parang nag-iba yung kanyang, meron ka bang napansin na pagkakaiba doon sa kanyang mga pahayag sa Quadcom dito sa Senate hearing? Yes, kaya nga, nawalan ako ng gana kasi gusto ko nga sana siyang pitpitin ng husto tungkol doon. Kaso lang, I was holding back my punches dahil nga wala pa yung I need the appearance of Kerwin Espinosa at si Ronnie Dayan para pagbabangga-banggain, pag-untog-untugin natin yung kanilang statement patungkol doon kay Dilima. Kaso lang, wala, hindi sila sumipot. At yung kanyang revelasyon kahapon na sinasabi niya na walang yung patayan ay nangyayari kapag lumaban lang ang mga kalaban. So parang ini-withdraw niya yung statement niya in effect doon sa kanyang, yung statement niya doon sa Quadcom. Parang ganun ang lumalabas. So sige lang, papalo upin natin yan na next hearing. Kasi si dating Pangulong Rodrigo Duterte, consistent naman, nabanggit nga ito ni Senadora Coco Pimentel na sa kanyang mga pronouncement, sasabihin niya patayin, pero sa dulo or sa kalagitnaan ng kanyang mga statements, sinasabi pagmanlaban. Walang pagbabago po mula noon hanggang ngayon, pati yung mga dating PNP chief, pati na rin si Colonel Espinido, ganito rin yung mga sinasabi. Papatayin or kung manlalaban kaysa sa maunahan. Di po ba, Senador? Yes, totoo yun. Totoo yun. Talagang, at saka yung yung kasi yung alam mo na, yung in-interpret nila to their advantage, yung kagaya nung memorandum circular na inisyo natin about the term neutralize. Doon kinakapitalize ni Shell Jokno yung neutralize palagi, insisting siya na patayin. Ilang beses natin in-explain yan na hindi lang patayan yan, yung neutralize, ibig sabihin yan, aristuhin, pasurinderin, aristuhin, kasuhan, ikulong, at kung pwede mangyari ang patayan kapag sila ng laban at didipinsa sa sarili yung pulis, so pwede mangyari may patayan. Pero hindi talaga hindi talaga ang the sole meaning of it is patay. Yun ang at least explain natin kahapon, kahit na ilang beses natin na in-explain, is na klaro kahapon. At ito naman ay sinang-ayunan ng mga lahat ng mga nagdadaan na former chief PNP. And nakikita ng taong bayan based sa mga komento na yung pagkaka-miss nila
sa estilo ng pamumuno, lalo na ngayon na balik na naman, sabi ng mga taong bayan, ang illegal na droga, natatakot na naman sila, yung kriminalidad nandyan lang sa tabi, at yung mga pronouncement ng dating Pangulo na matapang kontra dito sa kriminalidad at illegal na droga, yun yung hinahanap nila po sa kasalukuyan. Makita mo, kahit na binabawalan yung mga tao doon kahapon sa gallery sa gilid ng session hall na binabawalan na pumalakpak, ay hindi mapigilan ng mga tao. Kahit na mismo mga empleyado na yun, ng empleyado ng Senado yun, ha, alam nila yung rules doon sa session hall na bawal pumalakpak. Pati mga waiter nga na nagsiserve ng pagkain doon ay napapalakpak rin. Kaya nga nakita mo yung feeling ng ordinaryong tao towards the war on drugs. At saka yung kanila paghanga at pagmamahal kay dating Pangulong Duterte. Hindi lang mapipigilang pumalakpak kahit ilang beses na silang sinusuway ay yung pinagbabawalan ng Sergeant at Arms. Diyan mo nakikita ang totoong pulso ng masa. Opo, doon sa naging pahayag naman ni Senadora Leila de Lima na medyo napuna rin ni Senador Jinggoy Estrada kasi nga nasa CHR siya dati, and to the point naging parte siya ng gabinete ng Aquino administration kung saan siya pa ang kalihim ng Department of Justice na may malawak na kapangyarihan para maimbestigahan ito lahat. Ang pinagtataka lang natin dahil hanggang kahapon ay talagang consistent siya na talagang may ginawang masama ang dating Pangulo, pero nung nasa katungkulan pa siya, nasa pamumuno pa siya, may kapangyarihan pa siya, wala naman siyang napatunayan. Paano po kaya yun? And considering abogado rin siya, pwede ba yan na wala naman siyang na-produce na talagang matibay na mga ebidensya after ng mga ilang taon, tapos consistent pa rin siya at tila ang kanyang pinalalabas na talagang merong ginawang kasalanan ang Duterte administration? Kaya nga siya nasita ni Senator Jinggoy, no? For how many years? Ang haba ng panahon na nagdaan nung siya ay nasa power. Wala man lang siya na-file na kaso kahit isa laban kay Pangulong Duterte. So, lumalabas, nakagaya rin siya, parang pareho lang siya doon nung pare no, na representa ng data kahapon na parang propaganda, hanggang propaganda lang kayo. Wala kayong ginagawa na para mabigyan ng hustisya yung mga namatay ko noon na kiniklaim ninyo na kawawa na mga biktima, gano'n. Pero hanggang lip service lang pala kayo. Hindi nyo ginagampanan yung inyong mandato, hanggang propaganda lang kayo. Parang gano'n ang lumalabas. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!